So, magandang umaga sa inyo at siyempre magandang umaga sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, sa buong mundo guys. Nasang sulok ka man ng mundo, yan, magandang umaga sa'yo. Kasi, 'di ba, maraming Pilipinong galit, yung mga supporters ng DDS supporters, yung mga tinatawag nilang DDList na ngayon. So, marami sa kanila, halos lahat sila, hindi pala halos, lahat sila. Lahat sila galit sa administrasyong Marcos. Kasi nga daw, isinuko si Pangulong Duterte, si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. So yun. Pero hindi nyo ba naisip guys, bago kayo magalit, dapat tinitingnan nyo kasi muna kung bakit isinuko. Ha? Tiningnan nyo muna yung dahilan kung bakit siya isinuko sa ICC ng Pilipinas. Dapat inalam nyo muna kung bakit siya isinuko. Hindi yung magalit kayo agad sa administrasyon. So dito sa video natin ngayon guys, sana maintindihan ng mga DDS supporters kung bakit ginawa ng Pilipinas na isuko si dating Pangulong Marcos. Yan. So panoorin nyo to guys, yung video na to Panoorin nyo para may alam kayo. Okay? Panoorin nyo. Attorney, ang ating pong unang katanungan ay yung pong inyong masasabi dito nga po sa binabanggit ng marami na ngayon itong nangyari kay Pangulong Duterte kung saan nga siya ay naandun na sa dahig sa ICC ay hindi labanan ng mga Duterte o mga Marcos. Ito po ay usapin na po ng soberenya ng Pilipinas. Isinuko daw po ng pamahalaang Pilipinas ang soberenya ng bansa sa mga dayuhan. Ano po inyong masasabi doon? Para siguro maintindihan ng ating mga kababayan yung issue, ang tanong muna, ano ba ang soberenya? Diba? Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang kaharinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan natin munang maunawaan para maintindihan natin ang mga issues. Hindi lamang pwedeng tingnan ito sa larangan ng domestic law natin, tingnan din natin ang international law at ang Pilipinas sa pangkalahatan. Anong ibig kong sabihin? Ganito ang gusto ko ipaliwanag sa mga tao. Ang Pilipinas ay bansa at marami ring bansa sa mundo. Tayo ay nababahagi sa tinatawag na international community, diba, of states. Ngayon, bawat bansa ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan with other states. At ito ang ginawa ng bansa. Ang pagpasok sa tinatawag na ICC statute ay isang kasunduan. At 'di ba, kahit naman sino, kahit na tayo, 'di ba, pag halimbawa makipagkasunduan tayo sa ating kaibigan or sa kakilala, merong mga obligasyon na kasama yung kasunduan na 'yon. So sa ICC, kailangan din natin bilang isang bansa, kailangan nating bigyang sundin yung mga pinasok nating kasunduan with other states. Ngayon, so nasusundan pa ba? Go ahead, ma'am. Malinaw pa ba? Go ahead, ma'am. We are listening, ma'am. Okay. Go ahead. Go ahead. Okay. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit natin isinuko? Kasi yun yung tanong ng mga tao Bakit natin isinuko si dating presidente sa ICC? Di ba wala ng jurisdiction ng ICC? Yun ang kadalasang tanong ng mga tao. Pero siguro dapat maunawaan natin na yung jurisdiction or yung karapatan ng ICC tingnan yung mga insidente sa Pilipinas ay merong specific or partikular na panahon. Nung tayo ay bahagi pa ng ICC, ito ay mula 2011, November 1, 2011, hanggang March 16, 2019, may karapatan pa, ayon dun sa kasunduan na yun, may karapatan pang tingnan ang ICC doon sa tumingin doon sa mga insidenteng nangyari sa panahon yun. At ito ang kadahilan ng merong mga kaso silang tinitingnan laban kay dating Pangulong Duterte.
So hindi natin isinuko ang ating soberenya. Ngayon, pangalawang punto, ang susunod na punto dito, merong batas kasi sa Pilipinas. Tinatawag nating Republic Act 9851. Ayon sa Section 17 ng batas na yun, pagka meron ng kaso na dinidinig sa isang international na korte, in this case yung ICC, ang Pilipinas, sinabi natin sa batas na yon, pwede na nating isuko or isurrender yung akusado doon sa korteng yon. At ito po ang ginawa ng Pilipinas. So wala pong pagsuko ng soberenya ng Pilipinas na nangyari. So ano, naintindihan nyo na kung bakit ginawa ng Pilipinas na isuko si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Naintindihan nyo na. Hindi yung banat kayo ng banat ng puro fake news, banat kayo ng banat, tapos pinapairal nyo yung mga galit nyo, nadadala na kayo ng emosyon nyo, hindi nyo na alam yung pinaglalaban nyo, hindi nyo na alam kung ano yung tama at mali sa ginagawa nyo para lang maipagtanggol nyo yung isang tao. So kinakalaban nyo na pati yung Pilipinas, yung batas ng Pilipinas dahil lang sa iisang tao. So sana sa bidyong to naintindihan nyo kung bakit isinuko ng Pilipinas yung dating Pangulo na iniidolo nyo. Yan. Na sinasabi nyo, isinuko ng Marcos yung buong Pilipinas, yung soberanya ng Pilipinas, isinuko. So sa bidyong to, narinig nyo, sana naunawaan nyo na hindi po ang soberanya ng Pilipinas yung sinuko, hindi po yung buong Pilipinas. So hindi po tayo nagpasakop sa kahit kanino. Isinuko lang po yung iisang tao kasi may kaso. May kaso po siya kaya siya isinuko. Ganun. So, isipin yung mabuti kung mali ba yung ginawa ng administrasyon. Isipin yung mabuti kung mali ba yung ginawa ng administrasyon na isuko yung may kaso, yung iniimbestigahan sa ICC. Hindi yung post kayo ng post, rally pa kayo ng rally, mga OFW, rally ng rally. Alam nyo ba yung pinaglalaban nyo? Alam nyo ba yan? Oh, sana nauunawaan nyo. Di ba? So, yun lang guys. Hanggang dito na lang.